Our topic is, yesterday in the Khutbatul Jummah was, be the slave of Allah. Or in Tagalog, tayo maging alipin ng Allah. If you anyone you ask in the world today, and it's a very good question, magtanong tayo sa mga tao na, ano ba ninyo ng dahilan ng buhay ninyo? What is the purpose of your life? Anong yung dahilan ng buhay? Many people can give different answers. Sabi nila, para buhay or para para sa education or para sa iba-ibang dahilan. But the real purpose of life, ano yung dahilan ng buhay natin is tayo maging alipin ng Allah. Because the worship, it's a part of slavehood. Kung tayo na maging alipin, andun pa rin yung samba. Okay? Sambahin hindi 24 hours, but alipin 24 hours yan. For all the life, tayo maging alipin ng Diyos, yung tagapaglikha, yung likha sa atin. That is the purpose of our life. At kung sunod tayo sa ito na purpose ng buhay natin, punta tayo sa paraiso sa kabilang buhay at hindi sa impyerno. Yung kabilang buhay natin na walang hanggang, kahit na ilang milyon taon na hindi nahubos. Hindi natapos yung kabilang buhay natin. So ano yung dahilan ng buhay natin? Sumunod tayo sa mga utos ng Allah. Okay, lahat ng utos ng Allah, magsunod tayo. Pinakaunang utos ng Allah na huwag na sambahin maliban sa Kanya. Okay, magsamba tayo sa Kanya, si Allah, yung tagapaglikha. Allah, pwede sabihin ang hari, ang banal, ang dakila, tagapaglikha. Hindi pwede si Jesus Christ dahil Jesus Christ isang likha ng Diyos. Isang likha ng Allah. Si Ram, hindi pwede Diyos dahil si Ram isang likha ng Diyos. Si Jesus Christ, isang tao na pinanganak doon sa Middle East, sa Palestine, na yung may gera na yun. Si Ram na pinanganak sa India, isang Indiano, or Buddha, Indian o paka Chinese. May iba-ibang Buddha, may Chinese Buddha, may Japanese Buddha, may Indian Buddha. Okay? So isang likha pa rin. Okay? Si Muhammad isang alipin, propeta ng Allah. Okay? At yung religion ng kami Muslim na religion na Abraham na isa lang Diyos, yung tagapaglikha, Allah. Na yan na pinakaunang utos ng Diyos na magsambahin sa isang Diyos. At bawal sabi ng Diyos na bawal na samba sa rebolto, yung samba sa mga imahin. Kahit ano man na imahin. Dahil yung tunay ng Diyos Allah, wala siya image. Dahil siya likha ng lahat ng tao. Infinite siya, wala siya katapusan, wala siya umpisa. Noon wala pang langit, lupa, tao, wala lahat. Siya pa rin na walang hanggang. Infinite. Walang umpisa, walang katapusan. Hindi siya, isa lang siya, wala siya kailangan. Hindi siya kailangan ng lugar, hindi siya kailangan ng dimension, hindi siya kailangan ng direction. Hindi siya kailangan ng tao, hindi siya kailangan ng kain. Hindi siya kailangan ng tubig, hindi siya kailangan ng pagod. Wala siya kailangan. Tunay ng Diyos, siya Allah. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya nagkanak at hindi siya pinanganak. Hindi katulad si Jesus Christ, pinanganak siya, so hindi pwede siyang Diyos. Si Jesus Christ, pinanganak siya dahil nalikha ng Diyos galing sa nanay, wala siyang tatay, yan ng miriklo. Katulad si Adam, unang tao, si Prophet Adam, walang tatay, walang nanay. Si Jesus may nanay, walang tatay, likha pa rin ng Diyos. So yung tunay ng Diyos Allah, hindi siya pinanganak. Si Jesus Christ, tao, propeta, pinanganak siya. Si Jesus, Muhammad, Moses, Adam, Abraham, lahat sila na pinanganak. Yung religion namin na religion ni Abraham, isa lang Diyos, Allah. Si Abraham may asawa niya, Sarah. Tapos si Sarah may anak niya, Isaac. Tapos Isaac anak niya, Jacob. Jacob is Israel. At meron siyang 12 anak. Yung galing dun sa 12 anak na Bani Israel, 12 tribo ng Bani Israel. Doon galing si Prophet Jesus. At si isang anak ni Prophet Abraham galing kay asawa niya Hagar, si Ismail. Doon galing si Prophet Muhammad. So Prophet Muhammad at si Prophet Jesus, pinsan lang. Okay? Propeta si Jesus Christ, propeta si Prophet Muhammad, si Prophet Muhammad huling propeta. Si Holy Spirit isang anghel, likha ng Diyos. Siya yung papunta kay Maria, dala siya ng utos ng Diyos, yung salita ng Diyos. Bibigay siya doon sa tiyan ng Maria, maging mangyari buntis na siya. So, Jesus Christ, tao, anak ni Maria, hindi anak ni Diyos, propeta, alipin ng Diyos. Si Holy Espiritu isang anghel, likha pa rin ng Diyos. Si Mary isang babae lang, likha pa rin ng Diyos. Yung tunay na Diyos, hindi siya Ama, siyang Allah, siya ang tagapaglikha. Sayang ng mensahe sa English,
Our purpose of our life is to worship only one God and to follow His commandments, to become His slave. What is the purpose of our life? Is to become the slave of God Almighty Allah. We become His slave. We follow His commandments. We follow His commandments to worship Him only and not to worship the idols. Ano yung ibang utos na magdasal tayo sa 5 beses as fasting tayo sa buwan ng Ramadan? At sino at mayaman tayo na bibigyan tayo sa tulong sa mahirap. Okay? At maggawa tayo ng lalakbay dun sa Mecca. Ginawa ni Prophet Abraham yung simbahan, pinakaunang simbahan. Punta tayo sa dun sa 1 beses sa buhay. Obligation din. At mabuti tayo sa magulang. Tulong tayo sa magulang. Mabuti tayo sa magulang at sa mga asawa natin, mga anak natin, mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, at lahat ng tao, gawa tayo ng mabuti. Gawa tayo mabuti sa mga kapitbahay. Gawa tayo mabuti sa lahat ng tao, kahit Muslim, kahit hindi Muslim, kahit Kristiyano, kahit Buddhist, Hindu, Americano, Chinese, Indian, kahit sino man tao sa mundo, magtulong tayo sa lahat ng tao at gawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Yan na mautos ng Allah. Utos ng Allah na laging totoo, wag lang sinungaling, laging tupad yung pangako, at hindi loko sa tao, laging honest. At hindi madaya sa tao, laging justice. At gawa ng lahat ng mabuti para kay Allah lamang. Okay, so these are the commandments of Allah: to pray 5 times a day, fast in the month of Ramadan, to give charity to the poor, to go for the Hajj once in a lifetime, the place of worship built by the Prophet Abraham. Be good with our parents, with our wives, our children, brothers, sisters, relatives, neighbors, and all the people of the world. Even Muslim or not Muslim, Christian, all the people, human beings, are brothers and sisters in humanity because we all come from one father and one mother, Adam and Hawa. Our God is God. He is creator of universe, creator of everything. He is not the Father. Jesus Christ is prophet, creation of God. Holy Spirit is angel Gabriel, creation of God. Mary is a woman, creation of God. God created Jesus through Mary, the way He created Adam without father and mother, with a miracle. He created Jesus without the Father. And that's easy for God. Jesus is not Son of God, but He's the prophet, Son of Mary. Holy Spirit is angel, not God. Mary is not God or goddess, but a human being, the mother of Jesus. The God is only is one, and He is not Father, but He is Almighty Allah, tagapaglikha, the Creator, the King, the Holy, the Great. And the Prophet Muhammad is also a prophet, not God, but the prophet of Allah, a creature of Allah. Abraham, Jesus, Moses, all of them are created by Allah, and they all are the great prophets of Allah. Prophet Abraham has a wife, Sarah, where he get his son Ishaq, and Ishaq has a son named Jacob or Jacob, and his name was Israel, and from his 12 children become the 12 tribes of Israel, and one of his son Judah, which come the Yehuda or Yehudi, or the Jewish, yung mga Hudyo. Dun galing sa tribo si Prophet Jesus through David. So, Prophet Abraham is the grandfather of Prophet Jesus. Ganun din si Prophet Abraham, meron isang asawa ni Hagar. He has another wife, Hagar, and the Hajra or Hagar. She have a son, Ismail. And from Ismail, have many children, and from there, the Prophet Muhammad was born. So Prophet Muhammad and Prophet Jesus are the cousins. They are from the cousin generation, so in relation, they are the cousins or pinsan. They don't have any different religion. Prophet Moses, Abraham, Jesus, Moses, all of them have only one religion, Islam. And the meaning of Islam, to follow the commandments of Allah. And once you follow the commandments of Allah, you become the slave of Allah. Okay? So we become the slave of Allah. Like example, when the Spanish, they control this land, they give the name to the people of this land to Filipino, which is meaning King Philip Alipino. So you become the Alipino or the slave of King Philip. No, you should become the slave of God, Allah. Before all the people in the Philippines were Muslims, but they were forced to Christianity.
Now you can research and find out what is the true religion. The true religion is the religion of Abraham, and that is Islam, to worship and follow the commandments of only one God. And they believes all the prophets, believes all the books of Allah, the Injil, the Torah, the Zabur, the Psalm, and the last book, the Quran. And all the other books were corrupted and changed by the people. But Allah saved the last book, the Quran, unchanged. Wherever you go, the hundreds of millions of copies in the world, the Quran, only one Quran. But Bible have thousands of different Bibles in the world because it's already changed by the people. But the Quran was protected by Allah and it's not going to be changed until the day of judgment, until the end of the world. So may Allah guide us, may Allah forgive us. Our purpose of our life is to become the slave of Allah. Ano yung dahilan ng buhay natin? Tayo maging alipin ng Diyos, tayo maging alipin ng Allah at sumunod tayo sa mga utos ng Allah. At hindi kawa tayo na masama. Ano masama? Samba sa mga Diyos-Diyosan, samba sa mga revolto, papatay ng tao, masama gagawin, or sinungaling, loko sa tao, madaya, kain ng baboy, bawal, masama, kain ng dugo, bawal, kain ng hindi katay, yung hayop hindi katay, sa Bismillah, hindi katay sa pangalan ng Diyos, bawal din kain. At bawal inom ng alak, bawal sigrilyo, bawal sugal. At lahat ng masama gagawin, hindi pwede. Binawal ng Diyos lahat. All are prohibited by God. Eating the pork or eating the blood is prohibited, forbidden. Eating the animal which is not slaughtered is prohibited and not allowed to eat. Cannot drink alcohol, any kind of alcohol. Cannot smoke, haram, bawal. Smoking, forbidden. Forbidden to have a gambling, sweepstakes, lotto. Any kind of gambling is prohibited. Killing people is prohibited. And to have a relation with a woman without marriage, it's prohibited. It should be with marriage. So there are stealing is prohibited. Bawal magnanakaw. Kahit maliit na bagay, kahit isang ballpen lang na gamit sa ibang tao, na kunin mo sa isang tao na walang paalam, it is magnanakaw. That's also stealing. Ask the permission before use anything from the people. So may Allah guide us, may Allah forgive us. I want to stop the program at 9 p.m. inshallah. I have 4 minutes. If there is question, I can answer inshallah. Okay. Sabi na ibang ustad na pwede daw kainin na yung katay na ahlul kitab. Yung ahlul kitab na yon sa panahon na yon, hindi sila nakatay sa tamang daanan. Katulad yung panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab, the people of the book, were katay sila na yung tama na dito sa lake at sabihin ng pangalan ng Allah. Ngayon hindi sila nakatay dahil karamihan dito na yung katay, hindi katay sa diretso na kuryente. Yung sa manok, yung sa lahat ng mga poultry farm, hindi nakatay diretso. Kuryente, mamatay yung manok tapos katay. So double murder, bawal. At hindi sila nasabi ng katay bismillah. May kailangan obligation bismillah, Allahu Akbar. Dahil yan ang sabi sa Quran, la ta'kulu mimma lam yazkurullahu ismuhu alayhi innahu fisq. Huwag na kain na kung hindi sa pangalan ng Allah. Okay? So hindi sila katay sa bismillah. So dalawang bagay kailangan yan, katay at bismillah. So wala silang katay at hindi rin sila bismillah. Yung sa kambing na pugpug nila yung martilyo sa ulo, bawal din. At yung baka, dito sila sa likod yung stun gun, bawal pa rin at walang bismillah. Kung may sabi na lang na pangalan ng Diyos, baka sabi nila pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu. So shirk pa rin, hindi tanggap ng Allah dahil dapat sa pangalan ng Allah, sa Bismillah. So bawal kain ng yung, hindi na yung ahlul kitab dahil na hindi sila practice ng halal na yun. Panahon ni Prophet Muhammad SAW na practice sila ng halal. Ngayon hindi sila practice, karamihan. So kaya iwasan tayo. Okay. At wag na tayo ng bulag sa sunod sa mga ibang ustad na kung mali yung aral. Dapat mag-research tayo sa Quran, ano yung tama. Yan na tayo susunod dahil sa Quran sabi ng Allah, hurrimat alaykumul maytata wa damma wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi. Apat na bagay na bawal. Bawal sa inyo na yung mayta, hindi katay. Bawal sa inyo na yung dugo. At bawal sa inyo na yung karne ng baboy. At bawal sa inyo lahat ng bagay, hindi sa pangalan ng Allah. So yung mga hindi Muslim na lahat meron yan, meron hindi katay, at meron dugo din, at meron din yung karne ng baboy doon halo,
at meron na hindi pangalan sa Allah. Okay, so paano sabi ng fatwa ng mga ustad na pwede kain? Kung sunod kayo na sila maging Diyos ninyo, so wag na kayo sunod ninyo ano yung utos ng Allah sa Quran. Hurrimat alaykum al-maytah wa dam wa lahmal khinzir wa ma ulila ghayrillahi bi. At yung hali kita panahon ni Prophet Muhammad, sunod ng method ng halal, na yun hindi sila sunod. Okay. Okay, the last question, ito, kay Muhammad Isa Santos, Rukero. Assalamualaikum po. Yung paalis ng dugo sa katawan, sabi nila ay sunna. Totoo ba? Yes. Yung dugo sa iba-ibang lugar ng parte ng katawan, yang gamot yan para tanggal ng masamang dugo para magaling yung tao. Okay? So tinatawag ito hajama, sunna yon at recommended by the Prophet Muhammad SAW para tanggal na yung masama, yung mga sakit sa katawan. Dahil yung masamang dugo may sakit. So yung tanggal yung sakit na yung dugo na may bacteria or toxic, maging healthy yung tao. Dahil meron tayo laging pasok toxic lason sa katawan natin. Kung yung hajama, tanggal na yung masamang dugo, maging healthy yung tao. So meron tayong mga tao na marunong yung hajama, tanggal ng dugo, maganda yan sa gamot yan. Magandang gamot ito para tanggal ng toxic sa katawan natin. May Allah guide us.